Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Bago po tayo magsimula, isang shoutout po tayo kay Ayesha Bright Agas. Ayesha, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel. Okay, reaction ko lang po dito sa issue ni Anton Lagdameo. Ito po actually ayaw kong sakyan. Although may nagtatanong sa akin, ano daw ba ang aking masasabi dito sa corruption issue daw ni SAP Anton Lagdameo. Kaya naman po ayokong patulan kasi alam ko na matagal na pong magkaibigan at malapit sa isa't isa si President Bongbong Marcos at si Anton Lagdameo. So parang hindi ko maisip na gagawa ng anomalya o korupsyon si Anton Lagdameo para masira si President Bongbong Marcos. Pero andyan na rin po yan, doon po sa mga nagtatanong. Ito po ang aking maiksing masasabi tungkol sa issue na yan. Hindi po ako naniniwala. Naniniwala po ako kay President Bongbong Marcos. Imposibleng hindi malalaman ni PBBM kung may gagawing anomalya si Lagdameo. Tulad ng mga ibang gustong manira kay President Bongbong Marcos, binabalak pa lang nila, alam na ni President Bongbong Marcos. 100% po ang tiwala ko kay President Bongbong Marcos. Sabihin na natin na hindi perpekto si PBBM. Pero sino bang presidente ang naging perpekto? Ang importante, nakikita ko na talagang ginagawa niya lahat ng makakaya niya para iangat ang buhay, ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. At hindi ako maniniwala na gagawin ni Anton Lagdameo yan. At ito nga, meron din statement ang Chief Minister of the BARM. Sabi po niya dito, "In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, as Chief Minister of the BARM, I firmly denounce the false claims of corruption in the Bangsamoro government that besmirch the name of Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. These libelous claims are entirely fabricated and are filled with ill intent. The Bangsamoro government is studying its legal remedies against those who continue to malign its officers without evidence. As the election period nears, we call on everyone not only to veer away from personal attacks and false accusations, but also to be careful of malicious statements driven by selfish interest. Let us all work together for a peaceful, honest, and credible first parliamentary elections in the BARM. Let us continue to serve the Bangsamoro with pure hearts and sincere intentions." Pero ang hirap nito, kahit na nag-issue na sila ng kanilang mga statements denouncing the corruption, syempre yung mga naninira hindi po maniniwala. Sana, kung meron naman pala silang mga ebidensya dito sa ibinibintang nila, di mag-file sila ng kaso. Yan lang po ang isang negative sa social media. Imbis na sila ay dumiretso sa korte kung sila man ay merong concrete evidences, bakit sa social media ilalabas? Alam niyo naman po ngayon, malapit na ang eleksyon. Natural, magkakaroon po yan ng siraan, ng batuan, ng putik, ng akusasyon. Pero kung talagang meron kayong matibay na ebidensya, dalhin nyo sa korte, wag po sa social media. Tanong pa sa akin ng iba, ano ang masasabi ko dun sa mga PBBM vloggers na nagkomento at pinagre-resign or kung ano man ang dapat gawin ni Anton Lagdameo, keso linisin daw muna ang pangalan, keso sinisira daw ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Wala po akong masasabi dahil iba-iba po kami ng opinyon, iba-iba po kami ng reaksyon, iba-iba po kami ng paniniwala. Although si President Bongbong Marcos po ang sinusuporta namin, hindi po natin maaalis na meron pa rin po silang ibang mga stand sa ibang mga issue. Kung yun ang stand and beliefs nila sa issue, so be it. Wala po akong masasabi doon. Kanya-kanya po kasi tayo talaga eh. Basta ako, ito yung opinion ko, ito ang reaction ko. Hindi ko dinidenounce, hindi ko kine-question kung ano man ang opinion ng ibang mga PBBM vloggers. Kaya sabi ng iba, sila daw ay mga pakawala naman talaga ng DDS at konting bigay na lang daw ng bayad sa kanila, babaliktad na yung mga yan. Nasa sa kanila po yun. Nagugulat nga ako. May nakikita ako ngayon, nagkakampi-kampihan yung mga BBM vloggers. Yung iba nag-aaway-away pa. Huwag po tayong gumaya sa mga DDS vloggers na sila nag-aaway.
To the point na mayroong bumabaliktad na at nagbabalik loob kay President Bongbong Marcos. Well, sa isang banda maganda yon. Siguro nakita nila na talagang hindi maganda sa kabilang kampo at kailangan nilang bumalik. Kailangan nilang lunukin yung kanilang pride para lang bumalik kay President Bongbong Marcos dahil siguro napagtanto nila na mas okay dito sa kampo ni President Bongbong Marcos. Again, wala pong presidente perpekto. Pero titingnan natin yung mga trabaho. Kitang-kita naman natin ang pagpupursige ni President Bongbong Marcos na gawin niya lahat para sa ating mga Pilipino. At aasahan naman po natin ang mga maninira, yung mga hindi makatanggap na isang Marcos ang bumalik sa Malacanang. Hanggang ngayon po yan, 2 years after the elections. Meron pa rin po mga grupo na hindi matanggap na isang Marcos ang nakaupo ngayon bilang presidente. Bayaan po natin yan. Lahat ng naupong presidente, meron pong mga oposisyon. Meron pong mga ayaw sa kanila. And that is part of democracy. Ang mahirap lang kasi ngayon, madaling mag-akusa, ayaw naman nilang dalhin sa proper forum or sa proper courts. Kung talagang sa tingin ninyo, meron kayong ebidensya, aba isampahan nyo ng kaso si Lagdameo. Kung sa tingin ninyo, sinisira niya ang pangalan ni President Bongbong Marcos, mauna na kayo. You file the case. Siguraduhin nyo lang na meron kayong matibay na ebidensya. Hindi naman po pwedeng sinabi lang nung kalaban na may anomalya, maniniwala na kagad tayo. Meron bang konkretong inilabas na ebidensya yung kalaban, yung nag-akusa? Kung meron, didalhin din niya sa korte. Hindi po pwedeng puro social media lang. Kasi marami po sa atin ang madaling maniwala. So, ang nangyayari tuloy, imbis na dalhin nila sa korte, iso-social media nila yan dahil para sa kanila, mas madali nilang mapapaniwala ang Pilipino. Hindi na po ganun yun. Matatalino na po ang ating mga kababayan. Kung noon, parang okay lang sa atin, bahala kayo kung anong gawin nyo sa gobyerno, kung anong gawin nyo sa politika. Basta kami, magtatrabaho kami, bubuhayin namin ang sarili namin, bahala kayo sa buhay ninyo. Ngayon, hindi na po. With the advent of social media, talaga pong aware na ang taong bayan. Kahit sabihin natin na karamihan sa atin kailangan pa rin kumayod para tayo ay mabuhay, pero kahit papano aware na po tayo sa mga kaganapan na nangyayari sa mundo natin. So sakalang po ako maniniwala kung may nagawang anomalya si Antonio Lagdameo kung siya ay sisipain ni President Bongbong Marcos at kung meron maifa-file na kaso yung mga nag-aakusa at may maipapalabas silang ebidensya na may kasalanan si SAP Antonio Lagdameo, that will be the time na maniniwala ako. Pero nandiyan po ang tiwala ko kay President Bongbong Marcos na kapag may nakita siya talagang anomalya na nangyari, siya na po ang kikilos kung ano ang karapat-dapat na gawin niya kay SAP Lagdameo. But again, sariling opinion ko lang po ito at sarili kong obserbasyon. Naglabas na po sila ng kanilang mga statement denying the accusations, denying the corruption na inaakusa ng kabilang kampo. Pasasaan ba't lalabasin ng katotohanan? So kung kailangan bang dinisin muna ni Anton Lagdameo ang pangalan niya, pues kayo ang nag-akusa, kayo ang magpakita ng prueba. At kung yan ay mapapatunayan sa korte, edi saka lilinisin ni Anton Lagdameo ang pangalan niya. Well, I may be wrong, I may be right. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.